Hay, samahan nyo kami sa aming biglaang lakad. Matagal na nga namin itong plenano at sa awa ng Diyos kung hindi biglain ay hindi matutuloy. Bigla naman kasing pumasok sa isip ko na gusto kong pumunta ng San Teodoro. Pormadong nga ako nung lumabas pero after few minutes ay bilasa na agad. Papuno na kaagad yung jeep kaya naman pagpasok namin ay agad namang umalis. Malapit na kami sa San Teodoro ay bigla namang kaming naflatan. Eksakto namang nakita ko ang aking kaibigan at kami nakasakay sa kanyang e-bike. Anong pagkakaswerte? Eto nga't dumating na kami sa bahay ni Ukay. Siya na may pagkakaligaya. Yan nga pala ang aking kasama, si Mabel, si KJ at si Ukay. Sila ay aking mga kaklase noong high school. Yan si KJ ay nanasakyan namin e-bike kanina nung kami ay naflatan. Ewan ko ba dyan, bigla na lang nawala. Hindi na namin makontak at buti na lang at kami naflatan at kami kanyang nadaan at di siya napasama na din sa aming gaya. Tunay ka naman talagang pag hindi pinaplano ay talagang tunay na natutuloy. Napagkasunduan nga namin na kami pupunta ng Tukuran pero bago nga kami pumunta, ibibili muna kami ng ngut-ngutin at kami ko walang kadala-dala. At syempre, para masaya, kailangan ng pampasuray. Alam mo yung pampasuray, para ka namang hindi nagwiduan. Ako nga sa mga oras yan, pinagtatawanan ng aking mga kasama. Ako daw ay parang doktora. At sabi ko na may meron ako mga katutubong gagamutin sa Tukuran. Hapon na nga iyan, kami nililigalig na ng aking ina. Ang tagal daw naming bumili. Paano hindi tatagal, nagpapakyut pa yung aking kasama. O kita nyo may mga pagmumukha nila, diba? Sila sayang-saya sa camera. Ang ganda na sana ng aking tayo. Ako'y pinalipat pa sa unahan. Yun pala na may siya ang gustong dumayo ng chismis dun sa likuran. Pagkalipat ko nga sa unahan ay agad namang kumembot ang ating kalabaw. Meron nga kaagad kaming nadaanan na nagkakatay ng karne at parang sila'y may handaan. Happy birthday! Nakiki-happy birthday, di mo naman kilala yan? O diba, meron agad kaming schedule na after namin mag-swimming kami birthday yan. Nandito na nga kami sa Salambawan. Let the adventures begin. Enjoy the scenery. Ang tagal-tagal na nga pala nang huli akong nakapunta ng Tukuran. Siguro mga 10 years ago na. Ang laki na ng pinagbago. Ngayon pwede nang sumakay sa kariton. Kasi ngayon may pambayad ka na ng kariton. Dati kasi nilalakad lang namin to. At nag-improve na rin ang kariton nila. May shock na. Hindi na masakit sa likod kapag nakaupo ka sa likod. Dalawa nga pala ang aming inarkilang kariton. Nasa unang kariton yung mama at papa ko. Kasama din nila si King at si Mamus at saka yung isang anak ni Ukay. Super excited ako kasi alam ko gustong-gustong maranasan ito ni Mamus. Ito nga pala yung surprise ko sa kanya at siya na may tuwang-tuwa. Mahilig din kasi sa adventure si Mamus. I-voice over ko na nga rin pala ang video na ito kasi maririndi kayo sa tawa ko. Sa tawa at sa bunganga ko kasi puro bunganga ko talaga yung nangingibabaw sa mga video na ito. Naaawa nga ako dun sa katabi kong bata. Hindi lang siguro makareklamo. Sige, magreklamo ka, maglalakad ka. Joke lang yun, mababait yung anak ni Ukay. Sa aming ang paglalakbay, nagkandahuhulog na yung mga sapatos ng aming kasamang bata. The best talaga yung aming tour guide at napakaliksi naman talaga agad naman niyang kinuha. Tinuloy na nga namin ang aming paglalakbay at talaga namang napakaganda ng aming tanawin. Medyo mahaba nga pala ang video na ito. Kung naiinit ka, ay di ikay mag-skip na laang. Hindi ko na pinagmadali ang video na ito kasi naman nagmamaganda ako. Nagmamaganda ako yung nagkambabagok na yung ating kalabaw. Medyo maputik-putik pa kasi katatapos lang ng bagyo. Nakakatanggal talaga ng stress yung mga ganitong tanawin. Kailangan din talaga nating huminga at kalimutan ang ating mga problema. Hayaan na natin yung ating mga problema ang mag-isip sa atin. Talaga mang nakakasawa na ang problema. Tunay ka nga namang habang may buhay, may problema. Uy, mali. Habang may buhay, may pag-asa. Di ba kita huwag naman tatulingin ka? Sabing magbawas ng kanin, hirap ang kalabaw eh. Oh my God! Okay! Nagtataob yung mapunta kay KJ. O, diba narinig nyo yun? Hirap na hirap yung kalabaw na hilahin kami. Meron kasing may mga lubak-lubak o mga lugong yung ilog. For the natakot naman ang person, baka magtaob yung ating karito. Pero awa naman ng Diyos, magaling yung ating driver at magaling yung ating kalabaw. Hindi niya tayo pinabayaan. Tuloy ang ligaya, miski tain-tain na dun sa likod si Ukay kasi siya din yung nahihirapan para sa kalabaw.
O, di ba patikim pa lang yun ang aking ingay. Mas inalala pa yung gin kaysa sa mga anak na kasama. Aba naman pag nabasag yun, wala na tayong mabibilhan dun sa dulo. Hindi na masaya pagkagayon. Hindi ko na maalala kung pailang ilog na ang ating nadaanan. Medyo mahaba-haba nga itong ating paglalakbay na ito at medyo mangalay nga ito sa paa kapag ating nilakad. Pero sa paglalakbay na ito, hindi ka naman talaga maiinip at pagkakaganda naman talaga yung makikita sa paligid. At paano ka naman talagang maiinip? Puro bunganga ko naman talagang maririnig mo sa paglalakbay na ito. Sa pagkakalaki ng aking bunganga at pagkakalakas ng aking boses ay talaga namang magigising ang mga espiritong naninirahan sa paraisong ito. Umaalingaw-ngaw nga yung aking boses dito sa lugar na ito. Diyos ko, buti na lang hindi ako nanuno. Sa tunay ka nga lang, ako'y naaawa na sa ating kalabaw. Pero piniliwanag naman ng driver ng kariton na ganun talaga ang trabaho nila. Tumawa na naman ang demonita. Akala mo naman hindi siya marites kung makapagsalita. Naiinggit laang namat nasaw na, hindi makarinig, hindi makarelate. At sa totoo lamang marami talaga kaming baon na kwento. Sa tagal baga naming hindi nagkasama talaga namang naipon-ipon na ang aming kwento. Hindi na nga namin napapagkamusta kung kamusta na baga ang aming mga buhay-buhay. Ma'am, yan po yung likod ng Tamaraw. Ah, talaga ba? Oh, the back of the front? Oh my God! It's amazing! Labantay Waterfalls. Ang ganda! O narinig nyo yun daw ang likod ng Tamaraw Falls. Mula sa aming kinaroroonan natatanaw ko na ang Tukuran Falls. Ang laki na talaga ng pinagbago. Every time kasi na bumabagyo at bumabaha, ay nagbabago talaga ang hitsura ng Tukuran Falls. Ako talaga sa oras na ito ay awang-awa na sa kalabaw at bahagya na siyang makahakbang. Kaya naman iprinamis ko sa sarili ko na magbabawas na talaga ako ng timbang para pagbalik ko sa Tukuran ay medyo magaan-gaan ang hihilahin ng kalabaw na ito. Konting-konti na lang kalabaw at makakarating na tayo sa ating paroroonan at talaga namang bilang na niya ang kanyang mga hakbang. Dumating na nga kami sa cottage. Hanggang dyan na lang pala yung kalabaw. Dati naman medyo nakakarating pa dun sa pinakadulo na lapit sa swimmingan ng ating Tukuran Falls. Maraming salamat sa serbisyo mo o mahal kong kalabaw. Wala na nga kaming sinayang na sandali at gusto na agad lumublob ng aking mamos. May problema lamang kami kasi nga wala kaming dalang pamalit. Ang balak lang kasi namin ay hindi talaga magsiswimming, mamamasyalaang sa Iboy at talaga namang nakarating pa kami ng Tukuran. Pero sabi naman namin na tour guide na si Ukay ay may tinda daw silang mga sando para kay mamos. Ay talaga namang problem solved kaagad. Nag-aalala kasi ako kasi medyo malayo yung biyahe at ayaw ko namang mababad sa lamig ang aking anak. At nung na-organize ko na nga ang susuotin ng aking mamos ay nag-cheers naman kami ng aking mga kaibigan. O Diyos lamang yan ha, Diyos na may pampasuray. Sa mga magkakaibigan talaga ay hindi talaga nawawala ang hindi marunong tumagay. Ay ngibit na So ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo din sa aming paraiso at namnamin nyo ang napakagandang senaryo. At yan na nga'y naalala ko na nanghuhuli ng isda ang mamos ko. Meron nga pala silang nahuling isda pero alam nyo na kung anong nangyari sa isdang yun. Diyos ko, kaawa-awang mga isda. Inilahok baga naman ng aming kasama sa kanyang binanaw na pampasuray. Di kami humigop laang naman ang sabaw ng isda kasama ang pampasuray. Magkandudual man din ako nung naisip kung meron nga palang sabaw ng isda yung aming hinihigop na pampasuray. Hindi kasi natingnan ng ayos ni KJ na meron palang isda yung mineral water na bote na iniwan ni Maximus. Nagkaalaman na lang na may isda nga pala yung aming iniinom nung hinanap na ni Maximus yung kanyang bote na may isda. Ay Diyos ko po, Rude! O siya, mananahimik na ako ha. Namnamin nyo ang ganda ng paraisong ito.
O, diba, sinong mag-aakala na may ganitong paraiso sa lugar namin? Inamnam muna namin ng senaryo, nagpictura, nag-take ng video. At pagkatapos, dali-dali na rin kaming umuwi dahil nga hapon na. Ayaw pa nga umuwi ng aming kasamang bata. Kita nyo naman ang aming tour guide. Nagkakantutuwad na makakuha lang ng magandang picture sa amin. Highly recommended talaga ang aming kaibigan na yan. Napakagaling mag-tour. Napakaswerte naman talaga namin at may kakilala kaming ganyan. At gusto namang magka-moment ng aking king at pakita daw ang kanyang abs. Nagamot mo na yung mga may sakit. Mata sila na ang nasa. O, tagay na! Tagay! Itagay mo, babe. Be, hawakan mo nga ito, be. Hindi na kuhanan. Ano hindi? Ano ko? Naya, parang tagumpay. Sarap! Tamis! Sing tamis ng iyong pag-ibig. Ang tao ka ka. Muli nakapalupot na yung talent sa akin. Cheers! Oh! Kakansusubsub ko. Oops! Kakalulungan! Nakarating na kami sa bahay ni Ukay at nakilala ko naman ang magandang babae na ito. Pagkatapos ay hinatid namin sa bigaan si Mabel at talagang may pabaon pa ang tiya mo. Para naman kami nagnanakaw ng saging sa likod bahay nila eh. Sobrang mapagmahal talaga ang mga kaibigan kong ito. At talagang swerteng-swerte kahit naman kami matagal lang hindi nagpapangita ay para pa rin walang nagbago. Ang swerte mo na kapag ikay may kaibigan ganito na hindi naman kayo araw-araw nag-uusap at nagkikita. Pero mahal niyo pa rin ang isa't isa at kita niyo naman sobrang mahal niya ako. Binigyan niya talaga ako ng isang buwig na saba. At dito na nga nagtatapos ang ating mahabang video. Maraming salamat sa inyong pagsama. Paalam!